Conjugal Hotel. Ang tindi talaga, ang sarap talaga maging kriminal sa Pilipinas. Dito talaga sa Pilipinas, kapag ikay kriminal, ikaw ay punong-puno ng perks. Oh. Punong-puno ng perks, mga bossing. Mantakin mo, kapag ikay preso, pwede kang makalabas-labas. Sasakay ka lang sa truck ng basura. Oh, hindi ba? Oh, tapos kapag ikay preso, pwede kang mag-Gcash. Oh, pag ikaw ay preso, pwede kang maglamye-lamyerda. Ngayon naman, may bagong pakana. Itong si Katapang. Ito naman po ay ang Conjugal Hotel. So, ibig sabihin, yung pong mga preso na may mga asawa ay meron na po silang pagkakataon na in 30 minutes, pwede na po silang magparaos. So, kaya kung sinong gusto maging kriminal dyan, napakaganda na po mga bossing, parang very inviting. To all the Filipinos na wala pong mga record, gumawa na po kayo ng krimen. Bakit? Baka mas masarap pa ang buhay sa kulungan kaysa sa labas. Oh, kasi kung dyan sa labas, mahal ang bilihin. Halos na mamalimos kayo. So, dito sa Bilibid, libre pagkain nyo, libre pa motel nyo. Aircon pa yan, boss. Yun ang hindi natin alam. Mukhang palagi ko walang aircon. Kasi 30 minutes lang eh. Yes, Josie Ima, true. Sogo sa Bilibid. Hindi natin alam kung ang ka-partner nila dito si Victoria Court, si Sogo, si Anito, o si Mariposa. Oh, but judging by the looks, mukha siyang meron siyang mga kumukuti-kutitap na ilaw, kulay pulang kortina. Oy, 30 minutes lang to ha. O ibig sabihin 30 minutes to, walang palitan ng kubre-kama to. Libre din condom. Ayun, hindi ko alam. Hindi ko tatanungin ko si Katapang. Wala na condom yan, 30 minutes. Rektahan na yan. Talagang dami nyo naman nire-request. Ngayon, ito ang question. Sa tingin nyo, libre to o may bayad? Libre ba ito o may bayad? Ang galing talaga ng utak ni no? Napakagaling ng utak mo talaga, Katapang. Wala ka talagang... Isipin mo, kriminal ka na, pumatay ka na ng tao, nagnakaw ka na, nang hold up ka na, o kung ano pang nang rape ka na. Mantakin mo, meron ka pang ganitong mga pribileyo. Katapang, lagyan mo ng roller coaster dyan. O lagyan mo na rin ng spa, ng swimming pool, putay na. Para talagang masarap ang buhay ng mga kriminal dahil mga utak nyo, mga kriminal din naman. Oo, for free yan. Ikaw, naniniwala ka for free? O for a... Tandaan mo, kung nagbabayad ang mga tulonggis na nakakulong dyan, kung nagbabayad sila sa kung anumang kontrabandong ipinapasok, magbabayad ng sobra-sobra yan para maipasok nila yung kontrabando nila. Oh! Yung kontrabando nila, maipasok nila yan. Nako, Diyos ko, magbabayad yan kahit magkano. Alam mo ba ang gusto mangyari ni Katapang? Para daw yung mga preso, pag nandoon sila sa loob, mabilis daw silang magbagong buhay. O kasi kumbaga yung pribilehiyo na yung alam mo na yung medyo bum-bum-bum-bum, malaking bagay daw yun para sa kanilang sanity. Huwag nyo nang ikulong. Mabuti pa, pucha, huwag nyo nang ikulong sa Bilibid, palayain nyo na agad. Gusto nyo rin pala na masyado pala kayong concern sa mga kriminal na yan ibuksan nyo na yung gate, palabasin nyo na. Anak ng tinapay, Diyos me. Sige, tingnan nga natin to. Itong katarantaduang naisip na naman nila dito sa Bilibid. Diyos ko, wala na kayong magawang matino. Eto, pasok. May mga bagong kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Pero hindi yan kubol ng mga high-profile inmate, kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Paano kung hindi asawa? Halimbawa, may 1, 2, 3. So, kailangan ba may dalang marriage certificate yan?
Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum compound. Di ko maintindihan. Si Bantag noon, lahat ng kubol winawasak niya. Ito naman tulonggis na ito, ibinabalik yung mga kubol. Ito si Katapang utak tubol. Balita ko may nakatakas na naman daw dyan O may mga kumakalat-kalat sa mga GC namin, may nakatakas na naman daw na preso dyan. Paano hindi makakatakas? Nagtukwa ka. Katapang kung ano-ano inaatupag mo, puro kalibugan ang iniisip nyo dyan. Ang preso, kaya nyo inilagay yan sa kulungan para pahirapan. Kasi may mga kahayupan na ginawa yung mga putragis na yan. Kaya dapat nilagay nyo yan sa kulungan para paghirapan magdusa sila. Utang ina, anong klaseng pagdurusa ang makukuha nila dyan? Kung linggo-linggo tsumutsuk-tsak sila ng babae dyan. Hindi ko maintindihan. Tayo sino nag-a-approve nito? Ito naman si Boying Rimulya. Tinan mo ginagawa ng tao mo. Tatagin mo, tama pa yan? Tain na kinukulong nyo yung mga tao. Mantakin mo kung ako, di ba, biktima ako ng krimen. Puta, nakita ko yung pumatay sa kapatid ko, pumatay sa tatay ko, sa nanay ko. Puta, nag-iispakol sa, sa bilibid. Anak ng tinapay talaga. Anong klase to? Bernice Grace, maraming salamat sa iyo. Ikaw lang talagang malupit. Lagi kasi nilang sinasabi na may mga karapatang pangtao din. Ina nung karapatang pangtao ng mga mamamatay tao. Ng mga holdupper, ng mga rapist, ng mga gangbanger. Walang yan, walang karapatan yan. Kaya yan nilagay dyan para maghirap. Kung pwede nga, tubuan ng ketong hanggang kaluluwa ng mga animal na yan para talagang magdusa sila Kasi tinan mo ako, nakagawa ako ng krimen, lalabas ako, laya ako Pagdating ko sa laya, putyang hirap sa laya. Para makakain ka, magmamalimos ka pa. Kailangan mo pa mang-hold up, magugulpi ka pa ng taong bayan. Puta, babalik na lang ako sa Bilibid, mas masarap pa doon, may motel kami. Meron kaming park. Nakakapagpasok ng buhay na baka. May bilyaran, meron kaming videoke. Doon na lang ako. Diba? Parang abnormal talaga tong programa na ito. Ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel ang tawag dito. Bawat kubol may malambot na kama. Mamaya dyan pa mag-riot yan. Magpasok. Pucha, akin yan Kasama ko yan kahapon Ba't nasa iyo yan? Sabi ko na nga, taksil ka Baka dyan pa magrambulan yung mga animal na mga preso na yan. Diyos ko po, ginawa nyo lang legal kasi may balita nung nakaraan na may nakakapasok daw ng mga tilapia dyan. Ginawa nyo lang legal, ginawan nyo pa sila ng kwarto. Dati sa mga kanal-kanal lang sila nagniniig. Ngayon, putya, ginawan nyo pa ng kama, palakpakan. Kaya na dahil dyan, Katapang, putya, ikaw na talagang pinakamagaling na bucor. Diba, putya, lagyan mo na rin dyan may VIP room na anak ng tinapay talaga naman. Electric fan at malinis na tuwalya. Itinayo ito ng Bureau of Corrections para makapag-private time ang mga persons deprived of liberty o PDL at kanilang mga... Si Katapang buang na po. Loko-loko. Wala na, matindi na to si Katapang. Putay na, matindi na talagang tama sa utak nito. Diyos ko talaga, ibang klase talaga to si Katapang. Hindi ko alam kung ano kaya ginawa nito nung hepe siya ng mga sundalo. Putay na yan. Asawang bibisita sa kulungan. Kasi nga, madalang sila magkita ng mga asawa nila, So, binigyan na lang natin ng privacy ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of their rights yan Alam mo ba, Katapang, hindi po karapatang pantao yung pakikipagtsuktsakan. Ang karapatan po ng yung basic na human rights ay pagkain, malinis na tubig. Pero ibinibigay lang yan actually sa mga law-abiding citizen Tayo na itong mga ito, wala na yung mga karapatan. Kumbaga ang karapatan na lang ng mga yan, mabuhay sila hanggang matapos yung sentensya sila, makakain sila. Hindi nyo sila binibilad sa araw dyan, may tulugan sila. Yun lang. Maganda, bigyan mo na sila ng kanya-kanya nilang mga PlayStation. Para talagang masarap ang buhay nila, Katapang.
Sabi ko nga sa inyo, isa din kasi style ito mga bossing. Nabibigyan nila yung mga presyo ng ganitong mga pribilehyo. Alam nyo kung bakit? Malapit na eleksyon. Ilang tao nakakulong dito? Ilan libo nakakulong dito? Botante yan. Kaya yung mga style nyo na ganyan, bulok na yan. Malapit na 2025, kaya you're giving them something, pero syempre meron niyang kapalit. Ano yun? Boto yan, sigurado. Mga karapatan yan, mga kriminal yan eh. Lumabag yan sa batas eh. Kaya sigurado ako, sino man ang mayor ngayon sa Bilibid, putya, panalo. Sino man yung mga tatakbo senador, putya, pag lumapit ka kay Katapang, kaya kanyang bigyan ng boto kung ilan ng ng nakakulong dyan. Dahil nyo bulok, alam na natin yan. Right to see their family, right to see their family. Anak ng tinapay. Wala silang karapatan na makita yung pamilya nila kasi nga ikinulong nyo sila. O kung hindi sila bisitahin ng pamilya nila, magbigti sila dyan, okay lang. Kasama yun sa pagdurusa nila. Walang iya. Kumbaga, kung bibisita yung pamilya nila, bibigyan nyo lang sila ng pagkakataon para makapagkita sila. Pero yung sobrahan nyo naman na, baka naman, gusto nyong change oil, meron tayo sa taas. Sobra-sobra naman yun. Diyos ko, walang ganyan sa Amerika. Sa Amerika, preso, pag dadalawin ka, sa telepono lang kayo nag-uusap, may salamin. Hanggang hindi mo natatapos yung sentensya mo, nandoon ka lang, ganun lang ang sistema mo. Kung ano yung routine, araw-araw, ganun lang ang gagawin mo. Para malibang ka, sasali ka kung gusto mo sa kusina, gusto mong tigalaba ka, gusto mong tigabungkal ka, para lang malibang ka, gagawin mo yun. Walang pera, walang cellphone, yung gamit nila sa loob, pare-parehas. Kung ano yung itsura ng isa, yun yung itsura ng isa. Ito lang sa Pilipinas, ang putya. Meron pang mga ganitong mga katarantaduhan. to communicate with their family and to see their children, yan. So meron dito sila na pwede silang mag-conjugal visit. No? Pero yun nga, hindi naman whole day yan, but at the same time, at least nakakasama ng mga mag-asawa, no? O mantakin mo ilang kwarto yan? Ilang kwarto yan? Ilan yung bumibisita sa mga presong pamilya nila araw-araw? Gaano karaming preso yan? O paano mo may schedule ngayon yan? Siyempre, para may schedule ka, alam na kung ano yun. Putya, bayaran niya. Magkakaroon ng ano yan, magkakaroon ng presyo yan. I'm pretty sure hindi lahat ng preso may luxury para magamit yan. Ilang pinto lang yan, ilan sila dyan, ilan yung mga nagbibisitahan dyan. Siyempre, sabihin natin 30 minutes isang araw, o ilang pinto yan? 1, 2, 3. Sabihin na natin 10 pinto yan. O 10 pinto times 30 minutes. O so sa isang pinto 30 minutes. So kung ang visiting hours hanggang alas 3 lang ng tanghali. O bilangin niyo yun, alas 10 hanggang alas 3. Ilang 30 minutes meron yun? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 oras. O ilang 30 minutes meron sa 5 oras? O, lagay nyo. Sa isang kwarto. Sa isang kwarto, meron ka lang 30 minutes O ilan yung 30 minutes sa 5 oras? O 10. O sige. So sa 5 oras, meron ka lang 10. So ibig sabihin, bawat kwarto, kung 10 yan, sa 10 kwarto, meron ka lang 100 na couple sa isang araw. Putya, dami ng mga dyan, bumibisita dyan, yari na. O kaya sigurado ako, merong fee ito. I mean, pwede akong mali, pwede akong tama, pero ako para sa akin, sa sobrang dami ng kalokohan nyo dyan, hindi ako naniniwala na libre yan. So, kaya dumadaming krimen ngayon dahil alam nila na imbis na impyerno yung pupuntahan nila pag nahuli sila, ayan. Ang mapupuntahan nila, putya, mayroon silang sogo, ganyan. Very good. Kahit sinong PDL na may asawa, pwedeng gumamit ito, pero by schedule. Kalahating oras lang silang papayagan sa loob para mabigyan din ng tsansa
ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may lock ang bawat kubol. Bukod sa conjugal 30 minutes, wala nang lips to lips yan. Pag ganyan, 30 minutes lang. Ha? Ang layo-layo pa nung kubol. 10-minute walk po siya yan. Yung 30 minutes mo umaandar na, di 20 minutes na lang. Magromansahan pa kayo. Mag-ano pa kayo, magyayakapan, lambing-lambingan pa kayo. Animal yan. hotel, itinayo rin ang Maxicamp Visiting Area. Isa naman itong playground sa labas ng mga kubol para naman sa mga dadalaw na anak ng mga preso. Kompleto rin ang pasilidad at may picnic area pa. Layon daw nitong hindi humalo ang mga bata sa iba pang mga bilanggo. Isinentro sa mga pamilya ng PDL ang mga bagong pasilidad bilang Dapat pala DSWD ilagay na sa Bucor. Ay, Diyos me. bahagi ng reformation program ng Bucor sa mga PDL at proyekto ng bagong Bucor, Bagong Pilipinas ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Ayan bibigyan ko kayo ng isang sample. Sa buong Pilipinas ba, lahat ng mga penal farm sa buong Pilipinas may ganito? Wala. Sa Bilibid lang. Natatandaan ninyo, mga bossing, nung panahon nila JB Sebastian. Noong panahon na si De Lima ay, alam mo yun, si De Lima ay kanilang sinusumbong na na humihingi daw sa kanila ng pera, etc. Yung kaso niya. Alam nyo ba na kapag ikaw daw ay hindi kumota dyan, sasabihin nila na itatapong kanila sa ibang penal farm? Siyempre, ikaw hindi ka papayag. Kasi bakit? Ang ganda sa Bilibid. Tingnan mo naman, meron kayong motel. Meron kayong park. May pa-concert sila dyan. Kumbaga lahat ng pribilehiyo, may mga kubol silang magaganda. Pag nilipat ka sa ibang lugar, mayroong masiga sa'yo dun. Back to zero ka na naman. Panakot nila yun, mga bossing. Kaya ang ginagawa nila, this is according to itong mga PDLs na ito. Kaya ang ginagawa nila, yung quota nila talagang binabayaran nila kasi nga yun ang panakot sa kanila. Ganun ngayon ang nangyayari dito. Pinagaganda, kunyari yung Bilibid para yung mga drug lords na mga nandiyan dyan o kung ano pa yung mga pinagkakakitaan dyan, meron silang parang, yes, ang sarap talaga dito sa Bilibid. Mantakin mo, nakakapag-operate ka na, tapos may mga ganito ka pang may mga ganito ka pang perks. Tapos biglang tataasan nila ngayon yung quota. Yung quota ngayon, 30 na. Tumaas tayo ng 30%. Sir, ba't naman ganun? Hirap na nga kaming kitain yung quota Tapos, tataasan nyo pa. Ganun, nagre-reklamo ka. Punta ka sa Mindoro. Doon ka na lang. Siyempre, ikaw hindi ka naman mabiro, sir. Wait lang, sige, dadamihan natin yung production. Ganun yun, mga bossing. So, pinagaganda ito. Akala natin, ang galing talaga ni Katapang, pero maraming mga istorya behind it. Bakit hindi tayo nagtitiwala? At di tayo nagtitiwala? Nung nakaraang congressional hearing, ang dami nating mga nalamang kabulastugan. Yung mga ipinatigil ni Bantag noon, nagsibalikan. Yung nakaraang Senate inquiry, ganun din. Ano na nangyari doon, Senado? Senator Bato, ano na nangyari sa hearing nyo? Kayo sa Congress, ano na nangyari sa hearing nyo na yun? Nagre-report pa ba ito si Katapang sa inyo? Ayon sa Bucor, ang pinagtayuan ng mga pasilidad na aabot sa kalahating ektaryang lupa ay ang lugar na isinailalim noon sa clearing operation. Nasa 300 PDL daw ang makikinabang sa mga bagong pasilidad. So overall, yan part ng reformation nila. Mas mabilis silang magbabagong buhay at makakalaya kung medyo nakita nila pamilya nila, suportado sila ng pamilya, suportado sila ng Bucor. Bilang bahagi rin ng programa, nagdagdag ng mga non-uniform personnel gaya ng mga nurse at doktor sa NBP Hospital. Samantala, inanunsyo ng Bucor na higit 700 PDL ang napalaya mula sa mga regional penal farm Hindi ba? Laya lahat, patwalakpakan. Kaya ganyan ngayon na sa paligid. Mag-ingat-ingat talaga tayo. Wala namang ibang alam na trabaho yan dahil wala makukuha ang trabaho mga yan. Babalik lang din sa paggawa ng masama ang mga yan. Napaka din ng discrimination dito sa Pilipinas pagdating sa kung ikaw ay may kaso.
Kahit nga hindi ka nga guilty sa kaso basta lang nakasuhan ka Hindi ka natatanggapin sa mga kumpanya pag may hit ka sa NBI, hit lang yun yung pa kayang convicted ka. Anong gagawin ng mga yan paglabas? Tatanggapin ba yan sa sa mall? Tatanggapin ba yan mga yan sa sa mga kumpanya? Siyempre magugutom yan, magiging pabigat yan sa pamilya nila. Anong gagawin nila? O di kung ano yung magaling sila na gawin, ano yun? Magiging akyat bahay yung mga yan. Magiging gun for hire yung mga yan dahil buo ang loob ng mga yan Magiging mga hold-upper ulit yan. Ganun. Wala namang ibang pupuntahan yung mga yan. Kasi bakit? Wala namang programa ang gobyerno natin para sa mga lumalayang mga PDL Bibiglan lang nila yung mga PDL ng kit. Ano yung kit na yun? Siguro mga ilang libo. Tapos yung kanilang certificate na laya na sila. Tapos bahala ka na sa buhay mo. Ganun. Facilities sa buwan ng Pebrero. Natapos na raw nila ang kanilang mga sentensya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary. Yan. Palapakan natin. Sana magkaroon ng award dito si Katapang dahil sobra-sobrang effort niya mga bossing para talagang mabigyan ng magandang kinabukasan itong ating mga kriminal sa Pilipinas.